Nako, kaya naman pala panay ang paninira nila kay President Bongbong Marcos at panay ang build-up nila kay Sara Duterte. At kaya naman pala ganun na lang sirain ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na akala niya ay magtatagumpay siya at siya ang magiging mitya para mag-people power ang taong bayan. Dahil nga naman, kapatid ka ng presidente, ibinunyag mo na ang iyong kapatid ay drug addict na wala naman din siyang maipakitang ebidensya. Akala niya, porke kapatid siya na maninira sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ay paniniwalaan kagad ng taong bayan. Kahit na sa korte po, hindi tatayo yun. Dahil kahit na ikaw ay kapatid, kailangan mo pa rin magpakita ng konkretong ebidensya na totoo yung mga pinagsasasabi mo. Kaya naman pala maingay itong kampo ni Sara Duterte ay dahil naghahanda na po sila para sa 2028 presidential elections. At ang magiging tandem, Sara Duterte for President, Amy Marcos for Vice President. At ang kanilang campaign manager, sino pa kundi si Robin Padilla. Panoorin po natin ito. Si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok, Atty. Hillo. O ayan, hayag-hayagan na. Sara Duterte, Amy Marcos. Ang tambalang itim. Ang tambalang maitim ang budhi. Kaya pala itong si Robin Padilla ay hindi na daw tatakbo muli sa susunod na eleksyon. Maniwala. Dahil tatayo na lang siyang campaign manager ni Sara at ni Amy. So nakita niyo ang strategy nila, ang style nila, maninira sila para umangat ang pangalan nila. Eh hindi na po yan tumatalab. Napatunayan po natin yan sa mga nakaraang eleksyon. Yung mga kandidato ng kanilang pangangampanya ay ang paninira sa kalaban, eh wala pong kinahantungan. Eh yan pa din ang style ng mga Duterte. Ang manira, mag-akusa, magbintang, nang wala man lang maipakitang ebidensya. Walang resibo, puro intriga lang. Sa bagay, saan ba nang galing kasi yung taning intriga na yan, kundi kay Rodrigo Duterte mismo? So hanggang ngayon, yan ang style at strategy ng mga Duterte. Magtanim tayo ng intriga. O hindi ba lahat na lang ng intriga ginawa nitong kampo ni Duterte mula sa pagiging addict daw na hanggang ngayon ginagawa ng mga DDS. Nagtanim intriga sila kay Saldico, nagtanim intriga sila kay Amy Marcos, nagtanim intriga sila kay Kiko Barsaga, ngayon naman sa anak ni Loren Legarda na si Leviste. Kaya nga kahit namin nagre-request sa akin na i-content ko naman daw itong si Leviste, hindi ko pa pag-aaksaya ng panahon. Dahil alam naman natin na itong si Leviste ay certified DDS. Kaya maninira po yan. Style nila yan eh. Kasama yan sa mga tanim intriga nila. Pero nabubuko naman itong si Leviste. Dahil pati ba naman mga patay, dinamay niya, sinama niya sa kanyang Cabral files. At paano natin paniniwalaan itong si Leviste? Dapat noon pa nilabas niya na yung files na yan. Bakit ngayon pa na hindi na ma-authenticate yan ng mismong gumawa ng files na si Cabral? At bakit ngayon niya lang nilalabas yan? Dapat noon pa. Dahil ba sa dodoktorin muna? So, paano tayong maniniwala kay Leviste? Eh, another Kiko Barsaga lang yan. Mga gustong sumikat dahil may mga ambisyon sila sa susunod na eleksyon. So, hanggang doon na lang po masasabi o kay Leviste dahil hindi po ako naniniwala sa kanya. Anyway, balik po tayo sa topic natin. Amy Marcos, Sara Duterte. Uy, tamang-tama yan. Dahil sa huling survey ng SWS, 56% po ang may tiwala kay Sara Duterte. Siyempre, tuwang-tuwa itong si Amy Marcos dahil ang kanyang katandem, 56% ang tiwala ng taong bayan na alam naman natin na kalokohan lang. Dahil meron pong lumabas na post kamakailan lang kung saan sinasabing yung daw palang negative 3% na rating ni President Bongbong Marcos at yung survey na yon ay ginawa sa Davao. Ito po yung post. Survey ng SWS sa Davao City. Dahil sabi dito sa nag-post, lumabas din ang totoo. Sabi na nga ba nag-survey ang Switik Weather Station SWS, sinungaling weather station sa Davao City. Kaya naman pala
Sa Davao nag-survey, tapos doon pa daw sa lugar ni Kibuloy. Paano mo masasabing patas kayo sa survey ninyo? Halatang pabor na pabor kayo sa mga Duterte SWS. Yan ba ang utos sa inyo ni Sara Saltik para pabor sa kanya? Well, again, kailangan pa po ng iba yung pananaliksik kung totoo itong post na ito. Pero malamang, dahil sa ginawa nilang negative 3% ang rating ni President Bongbong Marcos at 56% si Sara Duterte, saan ba naman nila gagawin itong survey na to kung hindi sa baluarte ng mga Duterte? Nag-aalala naman na itong si Ramon Tulfo na dating maka-DDS. Sabi niya, niloloko na ni VP Sara ang taong bayan ng harap-harapan pero di pa rin nila alam. Mon Tulfo nag-aalala sa taong bayan dahil sa hindi nila makita na niloloko na umano sila ni VP Sara. Hindi maitago ng kolumnista na si Ramon Tulfo ang kanyang pag-aalala dahil sa patuloy na tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, harap-harapan na umanong niloloko ni Duterte ang taong bayan pero nagtataka ito kung bakit mataas pa rin ang tiwala na nakukuha nito. Wika pa ni Tulfo, pinabababa niya ang kanyang mataas na pwesto sa pamamagitan ng madalas na pagmumura. Hindi siya bagay na maging Vice President. Huwag ka mag-alala, Mon Tulfo. Sila-sila lang naman ang naniniwala sa kasinungalingan nila. Hindi po ang majority ng taong bayan. Mulat na po tayo. Gising na ang taong bayan. Pasalamat tayo sa social media na kahit na anong paglilinis nila sa imahe ni Sara Duterte ay nakikita po ng taong bayan yan. Nakita nyo yung picture na nagsimba si Sara Duterte nung Pasko ba yata ito? Tapos a few minutes later, iba na yung kanyang sinasabi? Parang magkasalungat. Diyan po nakikita ng taong bayan ang dalawang muka ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, kasinungalingan, kaplastikan. So, para sa akin, walang dapat ipag-alala si Mon Tulfo. Dahil sila-sila na lang po ang naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Lalo na dyan sa latest survey ng SWS, na kung totoo itong post na to, sa Davao lang pala sila nag-survey, na pwedeng totoo, pero malamang na totoo. Dahil makikita nyo naman yung motibo nila eh. Dahil sa katotohanan, 38% ang latest trust rating ni BBM sa SWS, hindi negative 3%. Pero pinilit ng media na i-highlight ang net trust rating para ipamuka na kulelat si BBM. Ewan ko bakit nila ginawa yon. Baka nakausap sila ng mga na-expose sa flood control scam. So kung magsusuri po tayong mabuti, lahat yan ginagawa ng kampo ni Sara Duterte para umangat ang kanyang pangalan dahil nga sa tatakbo sila ni Amy Marcos sa 2028. Pero kung mapapansin nyo, sila-silang mga DDS nahihiyang ma-associate na sila ay DDS. Unahin po natin kay Rowena Guanzon. Hindi po ako lumipat sa Duterte, hindi po yun totoo. Kasi 'di ba, dilawan ako. O yung mga makabayan na yan, tsaka yung mga akbayan na yan, wala yan sila sa EDSA. Sunod natin, si Malutikia. Tikiya, may tanong muna ako, huwag kayong magagalit ha. Ano DDS daw kayo. Ayan, Ay, hindi ako sinasabi ng mga DDS. tao. Ano po ba talaga? Hindi ako DDS, pero siguro sa desisyon ko, medyo pumapaning ako kay Duterte. Pero hindi ako kasama doon sa DDS na grupo. At ngayon naman, isa pang DDS supporter na si Tio Moreno sa kanyang statement noong December 28, 2025. Sabi niya, Assalamualaikum. Allow me to clarify that I am not affiliated with any DDS groups. If you see me attending some of their events or appearing in photos with them, it is because of the movement and the cause we happen to share. Yes, I am friends with some of them, but I have never claimed nor considered myself a member of any particular group. I remain independent because I value independent thinking. I dislike being in a bubble, being told what to think or do, and I strongly oppose echo chambers. I have stayed independent since 2016, and that has always been my position. Oh,
Sige, tanggapin na lang natin itong mga sinasabi ng mga DDS. Kasi kahit na anong pagtanggi nila, umaalingaso po sa mga katawan nila ang mga salitang DDS ako. So ang tanong, bakit kaya parang nahihiya silang ma-associate na sila ay DDS? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Pabor ba kayo sa Sara-Amy tandem sa 2028? At bakit kaya nahihiya itong mga DDS na aminin na sila ay DDS? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.